Good morning mga bossing. Nandito kasama ko si Senator Jay Guevara. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa Club Filipino sa kick-off tawag ka? Proclamation rally ng PDP laban. Siyempre, makikita natin dito si Pangulong Duterte, si Mayor Baste nandito din, aking kumpadre, at siyempre yung mga PDP state ang magre-represent kay Pastor Apollo Kibuloy, siyempre si Atty. Torion at saka si Jay Guevara. Siyempre. At nandito lahat sila future Senator Jimmy Bondo, J.B. Hinlo, si Marcoleta, ayan, si Bato de la Rosa, si Bongo, dito rin si Vic Rodriguez, pupunta rin yan, at syempre pupunta rin si Ipe, ang kamukha ni Jay Guevara na si Ipe. Ayan, makikita-kita tayo. Siyempre yung ating future senator na si Banat Bay. Future senator si Banat Bay, pupunta rin yan. Makikita nyo, naka-sheds ako ngayon kasi wala pa akong tulog, yung iBag ko nagsisigaw. Ayan. So pakita natin kung ano. Ayan mga bossing yung dito muna tayo. Early bird catches the worm. Ito yung worm mo. Di ba? Alam mo ba yung history ng worm? Ayan. So bago magkwento si Jay ng history ng worm. Ayan. So iyan natin to. Ito-document natin to mga bossing, and hopefully later, kung kaya natin i-live natin. Pero document natin, then i-upload natin. Kaya panatilihin kayo yung naka-like, naka-subscribe, naka-notification bell, at syempre share na din sa lahat ng mga vlogs ng Banateros Brothers. Alright? So, ano naman ang gayak ni Jay Guevara? Diba? Sangka. Lakos. Diba? Mga pare, ano yan tribute namin yan sa mga buhaya sa Kongreso. Mga hayop kayo. Magandang araw mga bossing. Kasama po natin si board member Gary Simbit ng District 2 Surigao del Norte. Board member po yung inyo pong tinatakbuhan under PDP laban. And sa inyo pong probinsya, ilan po kayong miyembro ng PDP? Actually ako lang talaga nag-isa. Nako, bakit naman napili yung naging tumakbo under PDP laban? Tumakbo ako dahil sa kay Pangulong Duterte, ang pinaglalaban, at saka sa PDP senatorial candidates. Maganda yung plataforma nila, lalo na sa Pilipinas. Bakit Bakit hindi ka tumakbo under doon sa pinakamalakas na partido ngayon, yung ano ba yun? Mamaliit. Yung Bagoong Pilipinas ba yun? Pilipinas. Actually, hindi talaga ako doon sa mga bangag, ayoko doon. Dito talaga ako sa Duterte. 2016, volunteer na kami ng Duterte. Nung nanalo si President Tatay Digong, pinagpatuloy pa rin namin sa volunteer, yung grupo namin sa Surigao del Norte. Kami ay lumalaban pagdating kay Sara Ransara. Nung nanalo si Ma'am Sara, Vice President, ngayon nagpapatuloy pa rin kami lumalaban sa mga Duterte supporters. Ano po bang meron sa mga Duterte? Bakit mas gusto nyo po sila kaysa po sa iba? Sa Duterte administration, maganda talagang pamalakan sa buong Pilipinas. Lalo na, isa na, number 1, ayoko ng droga. Kasi number 1, isa rin ako dyan sa biktima ng droga. Ang gusto ko, mawala yung droga. Pagpatuloy natin, mawala ang droga at saka korupsyon sa bansa. Bumalik po ba ang droga sa inyong probinsya ng Surigao? Sa ngayon, bumabalik talaga ang droga nung wala na sa Tatay Digong. Gusto ko talaga mawala yan. Sumusuporta talaga kami. Ako sakaling manalo, susuporta kami. Yan. Manawagan po tayo sa mga taga Surigao. Pwede po kayong magsalita sa inyong native language na mga nanonood na mga taga Surigao para ihalal po natin si board member Gary Simbit ng District 2 Surigao del Norte. Ako, panawagan ko sa Surigao del Norte sa lahat, kung
pwede, susuportahan po ako as a board member ng PDP Laban. Pagpatuloy natin ang Laban Duterte. Salamat kayo, sir. Salamat. Thank you very much. And we are inside, mga bossing. Dito na tayo sa loob ng venue. Naku, pahirapan pumasok. Pero syempre, dahil Banateros tayo, meron tayong access, easy access. Ayan, so ayan, magaganap ang malupit na proklamasyon. Medyo ano lang, maliit lang ang crowd natin, syempre, intimate, sabi nga nila. So eto mga bossing, ang mga kasama natin ngayon, syempre, ang mga Banateros. Ayan. Alright. Paring RJ in the house. J.G. Guevara. Ito ang poging-poging bodyguard ni J. Guevara. Solid. Kalmado lang, kalmado. Sir, hi tayo sa mga taga Las Piñas. Magandang araw po sa lahat ng mga taga Muntinlupa. Maraming salamat. Binigyan tayo ng pagkakataon ni Boss Dada na makabati sa ating mga kababayan sa Muntinlupa. Narito po kami ngayon sa proclamation rally ng Duterte senatorial candidate sa Green Hills, San Juan City. Binabati ko po kayong lahat at inaasahan ko na tayo patuloy na magsasama-sama para sa pagbabago at para sa kaunlaran ng pamilyang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Sir, hi tayo sa mga taga Las Piñas. Magandang araw po sa lahat ng mga taga Muntinlupa. Maraming salamat. Binigyan tayo ng pagkakataon ni Boss Dada na makabati sa ating mga kababayan sa Muntinlupa. Narito po kami ngayon sa proclamation rally ng Duterte senatorial candidate sa Green Hills, San Juan City. Binabati ko po kayong lahat at inaasahan ko na tayo patuloy na magsasama-sama para sa pagbabago at para sa kaunlaran ng pamilyang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Siyempre, mga bossing, ito ang ating ito ang mga invitees para sa ating kick-off rally. Siyempre, ang table ni Pastor Paula Duboy. Attorney JB, Hi. Message po para sa mga nanonood ngayon. May pag-asa po tayo pag nagkaisa tayo sa oposisyon. Masaya po ako na nakasama na natin si Attorney Vic Rodriguez. Buo na po yung 9, Magic 9, together with Senator Robin Padilla. Pagkatapos ng Mayo 2025, wala na pong makakagalaw kay VP Sara at mababago natin ang komposisyon ng Senado. Mabuhay pong Pilipinas, mabuhay pong ating grupo, mabuhay pong SMNI. Salamat po. Thank you. Siyempre, ang Kuya Idol natin, Coco Naik. Kuya Boss Dada, kuya rin yan. Hello po. Ang Carlo Masidan nung unang panahon. mensahe sa mga pinabili na suka.
Alam niyo po, sa aming pong partido sa Duterte team, wala pong nagbibinta ng suka dito. Kung meron man, pinakinabangan po ng taong bayan. Hindi po tulad sa inyo, laruhin niyo po ang inyong slit. Sinasabi ninyo walang pogo, dami pa po. Andito sa NCR, gusto niyo makita. Sinasabi ninyo walang bahid ng dugo ang kanilang mga kamay. Ay, anong issue doon po sa nakaraan kay Mr. Lacson? So ngayon po, babanatan niyo po ang Duterte team. Isa-isahin niyo po yan. Lahat bago, walang bahid ng korupsyon. Matatalino, abogado, at kung titingnan niyo po ang loyalty po para sa ating bayan, andun po sa kanila. Ang inyo pong slit, tandaan ninyo, recycle po yan. Paulit-ulit ang pamilya, paulit-ulit ang mga kandidato. Ano bang napakinabangan ng mga Pilipino sa kanila? I-confirm po kay Senator Bongo. Ang malasakit ni Senator Bongo po, wala po ni isa sa mga kandidato mo nakaparehas ni Senator Bongo. Kaya huwag niyo po ipagyabang. Ang Duterte team po ay malinis, mapagmahal sa bayan, at mapagmahal sa mga Pilipino. Ayun, thank you very much, sir. I would like to call Sir Joy Escavo. Joy in the house. Yan. May we request everybody to settle down. We're going to start with the program proper of our proclamation rally. Yes, but before that, I think we would also like to acknowledge the presence of Senator Bato de la Rosa, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, former House Speaker Pantaleon Alvarez, Attorney Bovet Orion, Representative of Pastor Apollo C. Triboloy, and of course our LGU representatives and party mates. Magandang araw at mapagpalang araw ng pagbabago po para sa ating lahat. So now, I think Sir Joy is here. We would like to turn over the stage para po sa second part of our program, which is the proclamation. Lahat pa tayo ay nangangarap na may pag-asa pa ang Pilipinas. Amen! Hindi ba? Kung kaya namili po ang ating presidente, our former president, Rodrigo Roa Duterte, ng mga senador na magagaling, matatalino, may puso, at mahusay sa kanilang mga trabaho. Gusto niyo ba silang makilala? Okay, umpisahan na natin. Ang una nating candidate, ang una nating candidate, sasabihin ko lang kasi baka hindi nyo alam yan, ang pogi-pogi, number 10. Okay, Jimmy Bondoc. Si Jimmy Bondoc ay may pangarap para sa bayan na mas matayog pa sa bundok. Nakilala natin siya bilang isang songwriter at singer sa larangan ng show business. Isa pala si Jimmy isa pala siyang honors class student na nagtapos ng pag-aaral sa Ateneo de Manila noong 1997 bago nakilala sa showbiz bilang tunay na musikero. Request lang natin sa ating spinner, medyo tanggalin na natin yung music kasi mas importante ang mensahe ng ating mga kandidato, hindi ba? Ayan. Kung kaya't nag-aral at nagtapos sa University of the East at ngayon, siya na ay ganap na abogado. Kaya si Jimmy Bondoc na singer ngayon ay Attorney Jimmy Bondoc. Naglingkod sa PAGCOR sa Administrasyong Duterte, mula pagiging Assistant Vice President ng Entertainment, umangat ng Vice President sa Corporate Social Responsibility upang I am very humbled, kami po lahat dito ay very humbled na kayo po ay dumalo dito sa ating proclamation. Ang dami po nating mensahe na kailangan sabihin sa buong sambayanan. Kaya i-share ko lang dahil napakadami po ng senatorial aspirants na nandito. Una sa lahat, magtatanong lang po ako, kumain na po ba kayo? Di ba? Okay. Attorney Vic, bahala na po kayo magpakain sa... Alam niyo po, sa mga nakaraang buwan, ang dami nating nararamdaman na mga tensyon, mga
mga bangayan at hindi pagkakaunawaan sa ating political leaders. Tuwing ako po ay tumitingin sa Senate composition ngayon, ako po ay nalulungkot. Nakikita ko po doon si Senator Robin, nakikita ko si Senator Bato, nakikita ko si Senator Bongo. Tatatlo lang po sila doon na pinagsisigawan ang ating mga paniniwala. Ako po ay naniniwala sa best of the Duterte principles. Marami na pong nagtalo tungkol sa mga ginawa ng nakaraang administrasyon. Pero wala po, hindi po natin mapagkakaila ang pagiging epektibo ng best of the Duterte principles. Ano po ba yun? Anti-drugs, anti-criminality, anti-corruption. Lahat po tayo pwede magkaisa doon. Pero ito po sana ang tandaan natin. Hanggat kakaunti po ang boses natin sa Senado, we will not be able to institutionalize or turn into law ang mga paniniwala na ginawa at pinakilala sa atin ni Atty. Rodrigo Duterte. Para po tumagal at para ho hindi nababago-bago ang mga Duterte principles, isa batas po natin. Kaya sana po, tandaan ninyo ang PDP Laban Slate. Kilala nyo na po ba ang mga senatorial aspirants ng PDP? Kilala nyo na ba? Sana po, bukod sa kilalanin ninyo, ipagsigawan niyo po sa ating bayan na itong Duterte slate na ito ay ipaglalaban ang best of the Duterte principles. Mabuhay po kayo lahat. Marami pa pong magsasalita. Ako po ay nagpapasalamat lang na kami ay pinuntahan ninyo upang suportahan dito sa proclamation. Let this day be that one day na tayo ay makukuha uli ang ating pamahalaan at maitutuwid ulit ang ating landas bilang bayan. Maraming salamat po. Magandang hapon sa ating lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo dahil na tayo ay nasa oposisyon. Kayo ay nandito pa rin. Hindi kayo tumalon sa kabila. Hindi inyo kami dinidisown. Pagkos kayo ay andito pa rin sumusuporta sa amin. Palakpakan po natin ating sarili. Yan ang mga tao na may prinsipyo. Yan ang mga tao na sa amin sa Bisaya, dunay baruganan. Kaya ako'y sumasaludo sa inyo. Sa Bisaya pa, bahalag mga bungi. Basta dili yung ko, monag baruganan. Kung sa Tagalog pa, bahala kung mga sira yung, ano yung, awang ko, basta bungi. Bahala mga bungi, basta hindi ako lilipat ng kampo. Yun po, itaga nyo sa bato. Alam po ninyo, noong Sunday, February 11, official na first day of the campaign period, wala po tayong ginawa. Pinauna natin yung kabila. Sige, mag-proclaim kayo dyan. Kami, mga dihado mo kami, dito lang kami mamaya after 2 days. Today, 13 kami mag-proclamation. Hinayaan natin sila. Ang ginawa namin ni Atty. Jimmy Bundok, pumunta kami sa simbahan sa Lourdes Church dito sa Quezon City. Kami po'y nagsimba doon kasi we believe na bago ka sasabak sa napaka-importanteng bagay, kagaya nung kami mga sundalo pa, bago kami mag-jump off, aakyat sa bundok para makipaggira sa mga NBA, ginagather ko yung mga tao ko. Kami lahat nagdadasal, Lord, sana 50 kami na aalis. Sana 50 rin kami makakabalik dito sa aming kampo. Yan ang palagi namin dasal. Sana, Lord, bigyan mo kami ng lakas, presence of mind,
para hindi kami matalo sa gira na ito. Kahit na ilang libong NPA yan, talagang uupakan namin yan, hindi kami atras. Basta nandiyan ka lang, Lord, huwag mo kaming iwan. Doon po ang dasal namin. Kaya, February 11 was a very special day for us. Kaya kami dito ni Jimmy Bundok, we decided to go to church. Nagsimba kami at humingi ng blessing kay Lord. Na sana, Lord, yung aming camping period, kaming lahat ng team PDP Laban, team PDP Laban Plus, kasama yung aming mga adopted members ng aming partido, sana po bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng magandang kalusugan para matapos namin yung aming kampanya. So, despite of that, sila nauna, wala nang ginawa, kundi puro patira ng tira sa atin. Wala na lang kaming tahimik. We were giving you the moment. Sa inyo na yung February 11. At sa amin yung February 13. You have the moment. Pero, bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Ha? Isa kayo bigito dyan. Kasi kung insignificant opposition tayo, bakit ko pakialaman kung sino-sino ay sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Diba? Ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, na lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka, nakagak ako. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng sinusin. Anong tingin nyo kaya Tony Himlok? Abogado yan! Atty. Jimmy Bundok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Ako, hindi ako abogado. Pero, murag abogado. Ako lang, talagang, alam nyo, yung suka, maliit pa ako, yung lolo ko po, Mananggite. Alam nyo, Mananggite? Umaakyat sa puno ng niyog para kukuha ng tuba. Sinasamahan ko yan every morning. Ako ang nasa ilalim ng puno, kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya, ako nagatanggap. At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi nagbinta ang tuba, kinabukasan, bahal na yan. Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi na presko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkapangatlong araw, mas lalong mapakla, bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang 1 week and onwards, yung tuba ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kinikwinta ng lolo ko, ang kanya tuba lang. Pag nabinta ang tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yun. Pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin sa butilya ng bute ng long neck. Alam niyo yung long neck? Lapad, at saka yung lapad, yung tanduay. Ilagay namin yan, di-display ko sa labas ng bahay namin para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Dahil, hindi po masarap, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-masteral degree ako. Nakapag-doktor of philosophy ako. Naging si PNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang chance nyo na magiging senador. Hindi kasi, ito mga tao
tao na lumaki sa layaw, yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, baliwala sa kanilang suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulan, hindi masarap ang daing kung walang suka. Kaya, sige lang, tawagin ninyo kaming Team Suka. Sige lang, Team Suka. Basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung tuyo. Masakit masyadong malunok yung kanin na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 20 pesos, ha? Hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan nakabot pa ng 60 pesos. Kami po ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao yung kanin na mahal dahil sa suka na sinasawsaw yung bulan. So okay lang, tawagin nyo kami Team Suka, no problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Tayo daw! Ay, ang nabanggit ko lang kasi yung nakikita ko dito. Andito pala si Pastor Kibuloy. Isasahin ko yan mamaya. Huwag kayo mag-alala, isasahin ko yan. Ang kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang. Wala mang ibang involved yan sa tukhang, kundi ako. Diba? Kaya, with all due respect, sasagutin ko lang po. Alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. Kung yung aking mga kamay ngayon ay may bahid ng dugo ng mga masasamang tao, kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen, gagawin ko po yung itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Alam nyo, ang uplan tukhang ay napakaganda po. Nung sinabi ko na wala kaming host, wala ang magsusuporta sa amin, wala kaming resources para mag-conduct ng rally, wala po kami ang pinipilaban. Kaya kami ay maggawa na lang ng tukhang na pangangampin. Pagkakapal na magtutukhang na lang, tukhang nyo. Puntahan lahat ng bahay na pwedeng kaya puntahan, katukin. At pag-open ng pintuan, nakangisi yung may-ari. Oh, salamat. Pakiusap ako, pwede nyo buto kami, mga pinipilaban ng buong team ng Suka. Pagkapisanan nyo kami. Pero pag-open ng pintuan, nakasimangot, sorry po, hindi po ka. Okay lang po, alis kami. So yun lang po ang discard na gagawin namin. Then wala kaming pundo. Wala kaming pundo. Kaya sundutin ko na lang rin yung sinasabi. Sinasabi kaya ni Atty. Jimmy Bundok na kami sa Senado, Senator Bongo, Senator Romilor Padilla at ako, wala po kami magagawa kahit anong gawin namin. Objection, Your Honor, Mr. President. Objection, Mr. President. O kung hindi kami pakinggan, kahit na mag-book out kami, hindi, wala pa rin mangyayari. Dahil numbers game yan. Majority rules. At tulad kami, we cannot the majority. Kaya, kailangan namin ang suporta. Kung kami pabalikin ninyo sa Senado, kami ni Senator Bongo, talagang kailangan namin na makakasama si Atty. Jake Bundok, Atty. J.B. Hinlo, Atty. Rodriguez, Atty. Raul Lambino, Atty. Marcolita. Napakagaling na abogado. Kailangan natin. At ang pinaka-importante,
si Pastor Apollo Timuloy. Kahit na kaming lahat ay, lahat na kasama namin ay mga abogado, kailangan pa rin natin ng man of God para sa aming spiritual na direksyon. At si Philip Salvador, kailangan natin isama. So yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. Dagdagan ninyo kami. Kung ibalik nyo kami doon, dagdagan nyo kami sa aming mga kasamahan. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Ibalik. Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako, dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Pero kahit po ganun, kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihil lahat sa suka, tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam. Alam din natin na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. Kahit tayo, naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. Bakit umirap ng umirap ang ating bansa? 30% po ng pera ng kababayan na uuwi sa korupsyon. Tingnan po ninyo ang budget nyo ngayon. Budget natin sa taong ito, 6.325 trillion. Pag tinanggal mo po ang 30% dyan, ang dapat na national spending lang natin ay 4.5 trillion. Yun lang ang kailangan natin. Ano yung kanilang projected revenue? 4.8 trillion pesos. Alisin mo yung 30% na corruption, dapat 5.5 trillion yun. Sa mga tuwid, ang gross revenue natin, kung wala ang corruption, will be 5.5 trillion. National spending, walang corruption, 4.5 trillion. Meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Baliktad ang nangyari. Ngayon po, ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas ng mangungutang tayo, 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day or 173 million pesos per hour. Bakit po yung hindi kumakain ng suka, hindi niya maintindihan niya? Bakit tayo po na ipinaglihilan sa suka ang nakakaintindi nito? Napakalaki po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pag-away-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Nung pong nasa Cagayan de Oro kami, sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So, ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na ito nila litisin ng ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katuwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Hindi ko na po hahabaan ang aking sasabihin. Nagkakaintindihan naman po na. Gusto ko na lamang ikwento sa inyo nung inimbita po ako ng Filipino Inventor Society. Napakarami po pala nilang nagawang invention.
Ang Pilipino pala nakagawa ng karaoke, ng yoyo, ng bamboo incubator, ng 3-in-1 jeepney, ng isang unsinkable portable boat, ng isang laser acupuncture device. Napakarami po. Pati pala banana ketchup, Pilipino pala naka-invento. Ang sabi ko po sa kanila, bakit hindi kayo naka-invento ng isang aparato na kailangan natin, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon. Katulad po ng isang scanner, na kung saan yung po kumakandidatong senador ngayon, 65 yata silang lahat. Patadaanin po nyo sa aparato na yan para makita natin kung sino yung qualified. Madali po yun para hindi na mahirapan ang ating bansa. Padaanin po yung 65 na tumatakbong senador. Maniwala kayo sa akin, kapag kayo na-inventong aparato na yun ay matino, alam po ninyo kung sino lamang ang lulusot doon. Ito pong mga kandidato ng PDP lamang. Lahat po ay re-redikin ng aparato na yun. Maniwala kayo sa akin, sapagkat yung aparato na yun ay ginawa sa suka. Salamat po. Has grown exponentially from the Philippines to the world in a span of 4 decades, aside from the global dissemination of the gospel of the kingdom. Ladies and gentlemen, the founding chairman, Sonjin, am I right? Media Network International, SMNI. Sunshine! Palakpakan po natin, number 53, Pastor Apollo C. Kiboy. Sunshine! Siyempre, tawagin natin. Upang siya natin. Oo, upang ipakilala ko ang ating number 53. Palakpakan po natin, Attorney Israelito Torrio. Ngayong hapon sa tuwang tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Attorney Israelito Pañares Torrio. Ako po ay representative ng aming pinakamamahal na si Pastor Apollo C. Kiboy. Alam niyo po, mahirap pala sumunod sa isang magiting at magaling na speaker na si Congressman Marcoleta. Buti na lang, yung aking pong nire-represent, magaling din at guwapo. Si Pastor Apollo C. Kibuloy ay kailangan nating suportahan. Bakit? Galing siya sa kahirapan. Ang kanyang mga magulang ay galing sa Lubao, Pampanga. Pinanganak siya doon sa Kalinan sa Tamayong, Davao City. Siya po ay galing sa kahirapan, kaya naiintindihan niya ang kahirapan. Yung sabi po ni Presidente Marcos, na galing na bumibili lang daw ng suka at meron ng certificate of candidacy. Maniwala kayo o hindi, si Pastor Apollo C. Kibuloy noon, dahil sa kahirapan, ay gumagawa po ng suka. Pero dahil sa kanyang paniniwala at sa kanyang grabe na determinasyon na maka-achieve sa buhay niya, napaakyat niya ito, nag-aral, naging scholar, naging pastor, at in 1985, he founded the Kingdom of Jesus Christ, which is now one of the leading religious organizations in the world. Alam po ninyo, meron siyang kaibigan. Ang kanyang kaibigan, ang ating heart and soul ng PDP laban ngayon. Dahil sa kanyang closeness ng ating mahal na Presidente Rodrigo Duterte, ginawa siya ngayong poster boy ng kalabisan ng ating pamahalaan. Kaya nga ngayon, saan po siya? Nasa po siya sa presuhan, at ngayon
ipagpaumanhin niyo po. Baka po nangangamoy na siya ng suka, pero everyday po siya naliligo. Atin pong pakinggan ang mensahe, ang boses ng mga taong inapit. Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy, pinuno ng fastest growing congregation ng Kingdom of Jesus Christ. Magtutulong ninyo na sasakupan sa buong mundo. Matibay sa prinsipyo, kapatakainigan, may pag-ibig sa Diyos at tunay na malasakit sa bayan. Dapat lahat ng Pilipino ang mahal sa Pilipinas. Mula sa isang dukhang pamilya sa Lubao, Pampanga, lumipat sa Davao kung saan siya isinila noong Abril 25, 1950 sa paanan ng bundok Apo. Lumaki siyang kasama ang iba't ibang tribo sa Tamayong, Davao City at nagtapos ng Bible College kung saan siya ay naging handa sa misyong itinakda ng Diyos. Nga nung nagugma ko bata, I saw the poverty when I traveled all over the Philippines. And the brunt is taken in by these children of poverty. Ako, I am one of the victims of poverty. That's why when the Father blessed me in the mission, I said, if you bless me, Father, I will dedicate the bulk of these blessings to the children. September 1, 1985, na itinatag niya ang KOJC na may 15 miyembro. Ang tatak ng KOJC sa ilalim na pamamahala ni Pastor Apollo Kibuloy mula noon hanggang ngayon. Kalinga para sa mahihirap, ulila at batang napabayaan. Inilalayo ang kabataan sa droga, rebelyon at maling landas. Libre edukasyon at mas magandang kinabukasan para sa kabataang salat sa buhay. Pagtaguyod sa kapakanan ng mga kapatid nating katutubo. Pagsusulong ng advokasya sa kalikasan at malinis na kapaligiran, agarang aksyon at tulong para sa mga biktima ng kalamidad at sakuna, pagtutok sa nation building upang labanan ang salot na droga, korupsyon at terorismo. Bakit siya tumatakbo bilang senador? Upang ipaglaban ang hustisya, katotohanan at kapakanan ng Pilipino. Bilang isang spiritual leader na biktima ng political harassment dahil sa kanyang paninindigan at pagiging malapit sa pamilya Duterte, nauunawaan niya ang pang-aapi at kawalan ng hustisya. Isa siyang political prisoner na ikinulong ng walang kasalanan. Bakit mo siya kailangang iboto? Si Pastor Apollo Kibuloy, galit sa korupsyon. Ang Exhibit A niya ay ang KOJC, maunlad, disiplinado, parang first world country. Simple lang ang layunin niya, ayusin ang Pilipinas para sa bawat Pilipino. Mr. Zero Corruption, death penalty sa mura, tuloy ang laban sa droga at CPNP-NDF. Tagapagtanggol ng inaapi, makakalikasan. Ngayong eleksyon, simulan nating ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. And most especially, Pastor Apollo Kibuloy. Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa nakarating ang aking boses ngayon. Ako po si Pastor Apollo Kibuloy at tinatanaw kong isang malaking karangalan na maging bahagi ng kaganapan ito at maging kaisa sa lineup ng Duterte senatorial candidates. Isang pagpupugay sa aking kaibigan, ang chairman ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, PDP Laban, former President Rodrigo Roa Duterte. Malugod ko rin binabati ang mga opisyalis ng partido, Vice Chairman Alfonso Cusi, President Senator Robin Padilla, Vice President Sebastian Baste Duterte, Secretary General Amy Torrefranca Neri, Treasurer Isabel Zamora, Auditor Senator Christopher Bongo, Vice President for Luzon Eric Martinez, Vice President for Visayas Michael Rama, Vice President for Mindanao Senator Ronald Bato de la Rosa, Executive Director Astra Pimentel Naik at sa lahat ng mga mahuhusay ng miyembro ng pamunuan. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa akin. Ako ay kaisa sa mga isinusulong
ng PDP Laban na sa loob ng 43 taon ng pagkatatag nito ay lalaban para sa pangunahing karapatan ng Pilipino. Isusulong ang mga reforma sa pamahalaan upang maging lalong inklusib ang bansa pagdating sa paglago at paninindigan para sa katotohanan. Sa liderato ng ating dating Pangulong Duterte, naranasan ng Pilipinas ang isang golden age o renaissance pagdating sa infrastruktura, ekonomiya, maging sa peace and order. Nilabanan ng ating Pangulo ang makakaliwa komunistang grupo at iligal na droga, mga salot sa lipunan. Dadalhin natin ang laban na ito sa Senado at gagawa ng mga batas na tututok para mabigyan ng maginawa at mabuting pamumuhay ang bawat Pilipino. Tatapusin natin ang laban na ito sa pamamagitan ng pagpuksa ng korupsyon. Huwag nating hayaan ang kabad ng bayan ay lapastanganin ni naman. Ang mga opisyal ng gobyerno, lalo na ang mga mambabatas ay may tungkulin na proteksyonan ang pera ng taong bayan. Hindi ito dapat gamitin kung saan-saan, lalo na sa pansariling interes lamang. Ang pera ng taong bayan ay para sa pampublikong kapakanan, hindi sa bulsa ng kahit sino. Galit ang mga Duterte sa mga korap at magnanakaw. Galit ang PDP laban sa korupsyon at katiwalian. Ako hindi lang isang kandidato sa partido ng PDP laban na titiyaking walang korap sa gobyerno at walang magnanakaw sa pera ng bayan. Maaasahan ninyo kung sa bagay na yan. Ang dahilan ng magbilis na paglago ng Kingdom of Jesus Christ ay dahil sa zero korupsyon na pamamahala. Sa KOJC, walang lugar ang korupsyon. Bawal ang magnanakaw at korap sa KOJC. Ako'y naniniwala na nagkakaisa ang mga Duterte senatorial candidates sa layunin ito laban sa korupsyon. Hindi man ako makasama sa araw-araw na pangangampanya dahil sa kalagayan ko ngayon, sama-sama tayo at ayusin natin ang Pilipinas. Vote straight PDP laban. Number 10, Atty. Jimmy Bondoc. Number 22, Senator Bato de la Rosa. Number 28, Senator Bongo. Number 13, Atty. Julio Bruno. Number 34, Atty. Raul Lambino. Number 30, Congressman Rodante Marcoleta. Number 56, Atty. Vic Rodriguez. At number 58, Philip Salvador. At ang inuling ko, Pastor Apollo Cipiboy, number 63 sa Magoka. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Bakit kailangan may isang Pastor Apollo Cipiboy sa Senado? Una sa lahat, mapagpalang araw sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong mundo, saan man umaabot ang ating piling. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibinigay sa akin ng korte na makapag-record ng video para ipakilala ang ating sarili at ipahayag ang mga plataforma at plano para sa bansang Pilipinas kung sakaling palarin at maging isang senador. Nagpapasalamat rin ako sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, Chairman ng PDP Laban, at Senator Rodrigo Padilla, Presidente ng partido, na ako'y ginawang kabilang sa mga Duterte senatorial candidates na may isang layunin para sa mga Pilipino. Isang malaking karangalan para sa akin na maging bahagi ng line-up ng mga Duterte na kinikilala sa kapuri-puring liderato nito sa Davao City o sa Pilipinas nang siya'y maging Pangulo ng 6 na taon. Marahil ay nagtatakang karamihan sa inyo tungkol sa aking pagtakbo sa kabila ng aking kalagayan ngayon. Ako po si Pastor Apollo Cipiboy, leader ng isang religious community, ang Kingdom of Jesus Christ. Wala man akong karanasan sa politika,
ngunit malawak ang aking pangunawa sa pamamahala at pangangasiwa. Sa katunayan, sa loob ng 40 taon bilang pastor ng Kingdom of Jesus Christ, nayangat ko ang pamumuhay ng mga miyembro at misyonaryo sa KOJC at naitatag ang ilang mga organisasyon na tumututok sa pagpapahalaga sa tao na matugunan ang kanyang pangangailangan. Ito ang ating Exhibit A, ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Limitado man ang aming resources, ngunit napalago ang simbahan mula sa Lubao City hanggang sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula pa noon, aktibo rin tumutulong ang KOJC sa likuran at pamahalaan sa pamamagitan ng mga humanitarian programs. Naitatag ang Children's Joy Foundation Incorporated na nagbigay kalinga sa mga batang naulila at napabayaan. Ang Hitas Club International ay may mga programang naglalayong mailayo ang mga kabataan sa pinagbabawal ng droga, marikrut ng mga makakaliwang grupo at iba pang masasamang impluensya. Marami ng scholars na nakapagtapos at naging mga profesional mula nang may tayo ang Jose Maria College Foundation Incorporated. Mula 2020, meron ng 112 na J. Marian Lawyers ang na-produce ng JMCFI. Noong 2024, may 26 na bagong mga doktor ang na-produce naman ng College of Medicine. Kinikilala rin sa iba't ibang larangan ng academic excellence, book court and debate, campus journalism, research at sports. Ang advokasya para sa kalikasan at malinis na kapaligiran ay binigyang pansin sa pamamagitan ng Sunshine Philippines Movement. Kada linggo, ang mga volunteer ay nagsasagawa ng tree planting activities at cleanup drives. Ang United Indigenous Peoples Heritage of the Philippines o UNIPIL upang bigyan pansin ang mga pangangailangan ng mga katutubo, ang mga nasalanta ng kalamidad at iba pang sakuna ay tinutulungan sa pamamagitan ng mga relief operation ng SMNI Foundation Incorporated. At bilang honorary chairman ng Sunshine Media Network International o SMNI, ang mga programa natin sa radio, telebisyon at digital media ay nakatutok sa pagpapaunlad ng bansa o nation building. Napatunayan natin na sa KOJC na kapag ilalagay ang pera sa wastong kinalalagyan, walang maghihirap o maiiwanan. Dahil sa karanasing ito, ang pangunahing sinusulong ko sa ating pagtakbo ay zero korupsyon. Alamak ang korupsyon sa ating bansa ngayon at nawawalan ng tiwala ang taong bayan sa ating pamahalaan dahil sa kawalan ng transparency at accountability sa pag-handle ng buwis mula sa pera ng mga mamamayan. Kung ako ay magiging senador, ako ang magiging tagapagbantay ng pera ng bayan. Sisiguraduhin ko na pera ng mamamayan ay may lalaan para sa kaginawaan at magiging tugon sa bawat pangangailangan. Ako ang magiging pambansang konsensya o national conscience dahil naniniwala ako na walang pahit na korupsyon ang aking pananaw. Dapat nang wakasan ang sistematikong korupsyon na nagdulot ng kahirapan at kasiraan sa ating bayan. Naniniwala ako na malulutas ang problema nito kung papapanagutin ng mga opisyal ng pamahalaan na nangangasiwa sa budget, lalo na sa mga kinatawan o representante ng mga distrito at pamayanan. Kailangan mayroong tapat na pag-uulat ito para maging mula ang taong bayan kung saan napupunta ang kanilang mga buwis. Kaya nga, isusulong rin natin ang death penalty para sa mga korap na opisyal ng pamahalaan. Pati sa nakala ang bawat kandidato na nais pagtingin sa bayan ay pipirma sa isang covenant with the people at mangangako na hindi galawin ang pera ng taong bayan.
haharap sa isang truth commission kung saan mananagot ang opisyal kung sakaling mayroong paglabag at nagalaw ng pera mula sa tabag ng bayan. Ito ang focus ng aking plataforma dahil naniniwala ako na hindi pagpapalain ng Diyos ang ating bayan kung mayroong magnanakaw at mga tiwali sa pamahalaan. Kalakip nito ay paglalaban ko ang hustisya at katotohanan, kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang isang spiritual leader na nakaranas ng political harassment dahil sa ating mabuting prinsipyo pagiging malapit sa pamilyang Duterte, naunawan kong bigat ng pangakit kawalan ng hustisya, naniniwala ako na panahon na ako magkaroon ng tunay na leader sa Senado. Huwag natin hayaan manaig ang mga gahaman sa pera at kapangyarihan. Tandaan, may eleksyon. Ako si Pastor Apollo Kibuloy ang nagsusulong ng mga plataforma nito. Death penalty sa mga kurap ng barambong magnanakaw, tuluyang pagsuko sa salot ng droga at CPP, NPA, NDF, tagapagtanggol ng mga mamamayan laban sa abuso ng gobyerno, makakalikasan, kalinisan, ay kagandahan at kalusugan. Linisin natin ang Pilipinas mula sa mga kurap at magnanakaw. Pagandahin natin muli ang Pilipinas at payabungin ang mga laman, bulaklak at mga puno sa kapaligiran. Isulong rin natin ang National Superhighway System sa bansa na mapagkakabit-kabit ang bawat isla at puno upang maging madali ang transportasyon ng mga kalakal at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ayusin natin ang Pilipinas. Gawin natin first world country ang bansa. Hindi imposible yan. Simulan natin ngayong eleksyon. Pilipinas, subukan natin ang bago at may presido. Ako si Pastor Apollo Kibuloy, number 53, sa inyong balota, ang inyong boses at pagpapagtulong ng Zero Corruption. Tulong tayo na may sasaguparan ng pangarap ng bawat Pilipino, kapayapaan, katatagan at kasiguruhan sa buhay. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas na ating mahal. Maraming salamat si Arnel Toko. Maalala ko, about 15 years ago, sila ni Ma'am Giselle. Nung mayor pa po si former President Duterte. Sila yung nag-host, nag-MC doon. Hanggang ngayon, sila pa rin. Maraming salamat sa inyong dalawa. Alam pa ka naman ako si former President Duterte. Sila yung nag-host, nag-MC doon. Hanggang ngayon, sila pa rin. Maraming salamat sa inyong dalawa. Alam pa ka naman natin, si Arnel Toko. Eric Toko pala. Eric lang, Eric. Si Toko nandiyan dyan sila. Nagdadala pa to ng Toko noon sa Davao. Of course, si 20 years ago, hindi ka talaga tumanda, ma'am. Hanggang ngayon. Malala ko, 2001 o 2004, pupunta na po ito ng Davao. Salamat sa inyong dalawa. Una-una, sa lahat po ng mga kasamahan natin dito, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo rito. Kanina kasi may lumapit po sa akin sa labas. Nagpapasalamat, sir. Salamat sa tulong. Salamat sa mga proyekto. Sa totoo lang po, huwag po kayong magpasalamat sa akin. Kahit noon kay Pangulong Duterte, parati namin naririnig. Salamat Pangulong Duterte, salamat Senador Bongo. Huwag po kayong magpasalamat sa amin. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na magservisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako naman po bilang inyong senador, hindi ko po sasayangin yung pagkakataong binigay niyo po sa akin. Wala pong masasayang na oras.
magtatrabaho po ako. Sipag po ang pwede kong ialay sa inyo. At yan po yung patuloy kong ginagawa ngayon. Lunes hanggang Linggo, magsiservisyo ko. Paboritong araw ko, Linggo. Kasi may go sa dulo. Ako po isang Bisaya, alam niyo naman taga Mindanao. Sino mga taga Mindanao sa inyo? Sa mga kapatid ko Muslim, Assalamualaikum! Sa Davao, mahal na mahal namin kayo doon. Walang diskriminasyon doon sa Davao. Kristiyano, Muslim, magkakapatid tayo, magmahalan tayo sa isa't isa. Sino sa inyo mga taga-Bisayas? Bisaya, Bulanon, mga Ilonggo. Lente, mga parente ko man eh. Ito si Atty. GB, Ilonggo rin. Pinsan ko yan. Kasi ang tawag sa kanya, Ilonggo. Ang pangalan ko, Bungo. Sino Waray? Waray. Ako rin, Waray Kwarta. Mga Bisaya, alam nyo, salamat sa inyong lahat, mga Bisaya. Mabigat sa atin yung utang na loob, huwag kalimutan. Kaya ako po'y patuloy na magsiservisyo sa inyo. Malaking utang na loob namin sa inyo, mga Bisaya. Salamat kayo sa inyong suporta. And of course, sa Luzon, mga Ilocano, mga Bicolano, lahat po, mga taga Pampanga, Pangasinan, Batanggenyo rin po ako. Sino mga taga Batangas rito? Batanggenyo rin po ako. Tesoro po ng Batangas, Tanawan at Santo Tomas. So salamat sa inyo. Una-una, bago po ako magre-report sa inyo, ano pong nagawa natin sa Senado. At gusto ko rin pong makiusap sa inyo na tulungan po natin ang mga kasamahan ko dito. Kasi yung kapanalunan po ng mga kasamahan ko rito ay kapanalunan rin po ng Duterte. At kapanalunan po ng bawat Pilipino. Isa-isahin ko na lang po, Attorney, according to number ng Attorney Jimmy Bondok, palapakan pa natin. Ito, isa sa mga pumilit kay Pangulong Duterte noon. Wala na, sarado na, ayaw na niya tumakbo. Pumunta to noon, nagdala ng kanta, takbo, malala nyo. Ngayon, ikaw sisingin kasi tumakbo siya. Hindi. Talino po to si Attorney Jimmy Bondok. And of course, ang aking kasamahan sa Senado, sa totoo lang, hindi magiging successful ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo na po sa peace and order. Kundi po sa taong ito. Magaling, katabi ko ito for the last 5.5 years. May pusong para sa Pilipino. Talagang maasahan. Walang lugi po ang Pilipino rito. Ang aking kasamahan. Sana po, pwera sa aming dalawa, madagdagan pa po. Tulungan niyo po ito para dadami po kami sa Senado at marami po kaming kakampiron. Palapakan po natin Senator Bato de la Rosa. And sunod, ako na yan eh. Kung ako naman, kayo nang bahala humusga. Kung sa tingin ninyo nagtrabaho po ako para sa Pilipino. Hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho dahil bisyo ko ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino at naniniwala po ako na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Panginoon. Serbisyo po yan kay Allah. Ngayon, next is Kapwa rin Ilonggo. Ito, pride po ito ng Visayas. He is from Bacolod, Negros Occidental. Passionate po ito na labanan ang korupsyon sa gobyerno. Miyembro po siya ng Presidential Anti-Corruption Commission po ng Attorney J.D. Hillo. Palakpakan po natin. And next, ito, kasamahan ko rin po sa gabinete ni former President Duterte. Siya po yung advisor po sa Luzon at naging SESA at dati pong secretary ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Matalino po ito at talagang maasahan natin from Luzon. Pride po ito ni Luzon. Malaking asset po ito sa atin sa Senado. Attorney Raul Lambino. Palapakan po natin. And of course, ang aking kasamahan sa Commission on Appointments, talagang sinusuri niya kung qualified at matalino. Isa sa aking hinahangaang kongresista sa talino, sa tapang. At
pakiusap ko lang po sa inyo, matagal na po itong overdue sa Senado. Dapat po yung matagal na namin itong kasama sa Senado. Ito po makikipaglaban sa inyo. Congressman Rodante Marcoleta. Kailangan natin ng mga kakampi sa Senado, di ba? Tulungan nyo naman kami, di ba to? Para dadami kami, Senator Robin, Senator Bato at ako, madadagdagan kami. At may makikipaglaban po sa inyo sa Senado. Makikipaglaban, hindi lang sa mga Duterte, makikipaglaban po sa kapakanan ng bawat Pilipino. Lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan. Yun po unahin natin. Yun po pakiusap ko sa mga kasamahan natin dito. Unahin po ang interes ng Pilipino. Interes po ng mga kababayan nating mahirap. And of course, next is ang ating Pastor Kibuloy. Alam nyo, mas una pa silang magkakilala ni dating Pangulong Duterte. Magkakilala sila nung meron pa pong maliit na kapilya si Pastor Kibuloy. Matagal po sila nagsama, hindi lang po sa pagiging kaibigan sa Davao. Pati sa naging spiritual advisor po ito ni dating Pangulong Duterte. Ating minamahal na Pastor Kibuloy. Palampagan po natin. Ito, malaking tulong rin po ito, asset po ito sa Senado. And of course, next, ating, ito, matalino naman po ito. Hindi ka naman i-appoint ng executive secretary kung hindi ka matalino at magaling at magiging asset sa gobyerno. Magkakilala na kami even before po siya na-appoint as executive secretary. At alam niya po yun na magkakilala na po kami ni Atty. Vic Rodriguez. Asset rin po ito, magiging kakampi sa Senado. Atty. Vic Rodriguez. At ito naman, last but not the least, no, hindi naman, porket nandun siya sa pinakahuli. Alam mo, ito, kaibigan namin, 2003 pa po sa Davao. Bata pa siya. At hindi ko pa siya kilala noon. Idol ko na ito sa pelikula. Pero hindi sa totoong buhay. Ang dami mong anak eh. Mabait po ito si Philip Salvador. Alam niya, nagawa na po niya lahat. More than 20 Best Actor Awards na po ang nakamit niya. Nagawa na po niya lahat sa buong buhay niya. Sabi niya, last hurrah na po niya sa kanyang buhay. At ako po, sigurado naman po ako sa inyo dahil hindi lang po siya bumubunot sa pelikula. Alam mo, iba yung sa totoong buhay, matulungin talaga to. Importante po, yung marunong kang tumulong. Kahit na huling pera na lang sa bulsa mo, bunutin mo na, itulong mo na sa mga mahirap. Kaya po, ang tawag namin sa kanya ni Senator Robin, si Mr. Epektibo. Dahil pagdating ng panahon, pinakahuling yugto ng buhay niya. 71 years old na po ito si Philip Salvador. Oh, totoo. 71 years old na, pero may asim pa yan. Alam mo, parati kami magkasama. Parati kami magkasama ni Philip Salvador. Nung isang linggo, ang init ng panahon. Pagsakay namin sa sasakyan, naamoy ko. May asim pa talaga. Pero huwag kayo mag-alala. Binilihan ko na siya ng tawas. Mr. Epektibo po ito. Makakatulong po ito sa inyo at madadagdagan po ang ating kakampi sa Senado. Kasi very loyal po itong taong ito. Hindi lang po loyal sa mga Duterte, kundi loyal din po sa ating bayan. Asset rin po ito. Pakiusap ko lang po, tulungan niyo naman po silang lahat mga kasama natin. The more na mga kakampi natin sa Senado, mas makakatulong ito. Hindi lang po sa mga Duterte, kundi makakatulong po sa ating sambayanan. Sa inyo pong lahat dito sa loob at labas ng bulwagang ito, sa lahat ng Pilipino na nakasubaybay, marami pong nagla-live ngayong araw, yung ating mga kasama sa opisina, sa bahay, sa sasakyan, sa trabaho, sa eskwela. Ganon din ho sa mga Pilipinong overseas Filipino workers at migrants saan magpanig ng mundo. Tanggapin po ninyo ang aking pagbati at paggalang ngayong hapon. Ako po ay nagpapasalamat
at ako'y gabilang sa inyong programa ngayong hapon. Salamat kay Pangulong Duterte at ako'y isinama dito sa tinatawag nating Duterte Senatorial Candidates. Tumugon po ako sa hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon upang labanan at ilunsad ang gera laban sa korupsyon. Ang war on corruption na aking pinamumunuan is not just a campaign slogan. Nalalaman ko kung paano labanan ang korupsyon. Linabanan ko na sila minsan nung ako ay nasa Malacanang. At pinagpapatuloy natin ngayon. Nag-file po tayo ng kaso kamakailan. Linabanan natin yung anomalous, illegal, immoral, invalid, and unconstitutional and criminal 2025 budget. Saan ka nakakita nagpapasa ng 6.352 trillion pesos panay blanco ang Bicameral Conference Committee report? Sinasalaula tayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Maraming nagsalita bago sa akin at nababanggit ang salitang suka. Alam ho ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Hindi man po ako gumagawa ng suka, subalit nung ako ho ay bata, maraming beses din naman akong nautusang bumili ng suka ng aking ina. At wala pong nakakahiya doon. Sapagkat bagamat ako ho ay nakabili ng suka ng maraming ulit at nautusang bumili ng suka ng maraming ulit, may diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Meron akong diploma at nakapagtapos ako ng abogasya. At higit sa lahat, meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka. Labanan natin ang mga mambubutol. Sabi ni Konsehal Rani Ludovica, labanan ang team. Tutungon tayo mamaya dyan. Alam mo ninyo, tinanggap ko ang hamon na pamunuan, ang tunay at maisog na oposisyon. Ang tunay at maisog na senador ninyo sa Senado. At bilang senador ninyo, ating pong lalabanan ang korupsyon at sisimulan po natin yan sa pagbabantay taon-taon sa ating national budget. Hindi tayo papayag na pupunuin ng korupsyon ng pork barrel ng akap ng IH. Babantayan natin taon-taon ang ating national budget nang sa ganon, hindi na magkaroon ito ng 28 blanco at nauwi sa tinatawag nating GAA. Subalit bilang senador ninyo, kailangan ko po ng katulong. Kinakailangan kong makasama sa tulong ninyo ang isang veterano, mambabatas, matapang, magaling. Dalhin po natin sa Senado si Senador Attorney Dante Marcoleta.
At hindi lamang po isa, kinakailangan pa natin magsama ng isang veteranong abogado. Matagal na hong naglingkod ito sa mababang kapulungan. At minsan din naging Chief of Staff sa Senado. Ang matagal ko ng kaibigan, dalhin din natin sa Senado, kasama kong magbabantay ng tao ng budget, si Senador Atty. Raul Lambino. At bukod po sa pagbabantay ng ating tao ng budget, makailang beses ko na rin pong napaliwanag at nailahad sa inyo. Bilang senador, akin pong aamyendahan ang tinatawag nating plunder law o yung batas laban sa pandarambong. Sapagkat hindi po makatarungan na habang tayo'y nagsasagawa ng proclamation rally ng Duterte senatorial candidates ngayong maghapon, habang tayo'y ninanakawan, hindi tayo makapagsampa ng kasong plunder sapagkat hindi pa umaabot sa 50 million pesos ang ninanakaw ng mga tulisan dyan sa Kongreso. Bilang senador ninyo, aamyendahan ko ho ang plunder law o yung batas laban sa pandarambong. Yung threshold na 50 million, ibababa po natin ito sa 1 million pesos. Sa inyo pong lahat dito sa loob at labas ng bulwagang ito, sa lahat ng Pilipino na nakasubaybay, marami pong nagla-live ngayong araw, yung ating mga kasama sa opisina, sa bahay, sa sasakyan, sa trabaho, sa eskwela. Ganon din ho sa mga Pilipinong overseas Filipino workers at migrants saan magpanig ng mundo po. Tanggapin po ninyo ang aking pagbati at paggalang ngayong hapon. Ako po ay nagpapasalamat at ako'y gabilang sa inyong programa ngayong hapon. Salamat kay Pangulong Duterte at ako'y isinama dito sa tinatawag nating Duterte Senatorial Candidates. Tumugon po ako sa hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon upang labanan at ilunsad ang gera laban sa korupsyon. Ang war on corruption na aking pinamumunuan is not just a campaign slogan. Nalalaman ko kung paano labanan ang korupsyon. Linabanan ko na sila minsan nung ako ay nasa Malacanang at pinagpapatuloy natin ngayon. Nag-file po tayo ng kaso kamakailan. Linabanan natin yung anomalous, illegal, immoral, invalid, and unconstitutional and criminal 2025 budget. Saan ka nakakita nagpapasa ng 6.352 trillion pesos panay blanco ang Bicameral Conference Committee report? Sinasalaula tayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Maraming nagsalita bago sa akin at nababanggit ang salitang suka. Alam ho ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Hindi man po ako gumagawa ng suka, subalit nung ako ho ay bata, maraming beses din naman akong nautusang bumili ng suka ng aking ina. At wala pong nakakahiya doon. Sapagkat bagamat ako ho ay nakabili ng suka ng maraming ulit at nautusang bumili ng suka ng maraming ulit, may diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Meron akong diploma at nakapagtapos ako ng abogasya. At higit sa lahat, meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado.
Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka! Labanan natin ang mga mambubutol! Sabi ni Konsehal Rani Ludovica, labanan ang team. Tutungon tayo mamaya dyan. Alam ho ninyo, tinanggap ko ang hamon na pamunuan, ang tunay at maisog na oposisyon. Ang tunay at maisog na senador ninyo sa Senado. At bilang senador ninyo, ating pong lalabanan ang korupsyon at sisimulan po natin yan sa pagbabantay taon-taon sa ating national budget. Hindi tayo papayag na pupunuin ng korupsyon ng pork barrel ng akap ng IX. Babantayan natin taon-taon ang ating national budget nang sa ganon hindi na magkaroon ito ng 28 blanco at nauwi sa tinatawag nating GAA. Subalit bilang senador ninyo, kailangan ko po ng katulong. Kinakailangan kong makasama sa tulong ninyo ang isang veterano, mambabatas, matapang, magaling. Dalhin po natin sa Senado si Senador Attorney Dante Marcoleta. At hindi lamang po isa, kinakailangan pa natin magsasama ng isang veteranong abogado. Matagal na hong naglingkod ito sa mababang kapulungan. At minsan din naging Chief of Staff sa Senado. Ang matagal ko ng kaibigan, dalhin din natin sa Senado, kasama kong magbabantay ng tao ng budget, si Senador Attorney Raul Lambino. At bukod po sa pagbabantay ng ating tao ng budget, makailang beses ko na rin pong napaliwanag at nailahad sa inyo. Bilang senador, akin pong aamyendahan ang tinatawag nating plunder law o yung batas laban sa pandarambong. Sapagkat hindi po makatarungan na habang tayo ay nagsasagawa ng proclamation rally ng Duterte senatorial candidates ngayong maghapon, habang tayo ay ninanakawan, hindi tayo makapagsampa ng kasong plunder sapagkat hindi pa umaabot sa 50 million pesos ang ninanakaw ng mga tulisan dyan sa Kongreso. Bilang senador ninyo, aamyendahan ko ho ang plunder law o yung batas laban sa pandarambong. Yung threshold na 50 million, ibababa po natin ito sa 1 million pesos. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan.